nation o bansa na ating bibisitahin ngayon, ito pong nasyon o nation po ng Cameroon. I don't know kung ganyan yung pronunciation yan. Basta yan yung ating bibisitahin. And ang atin pong makakasama ngayon, nasa linya na ng ating komunikasyon, si Ma'am Kate Vevanhe. Yan, hindi ko rin alam kung paano i-pronounce. Pero, ayan, Ma'am Kate, magandang umaga po dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula mga kabombo, yan po ay malalaman natin dito po sa ating nagpapatuloy na Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Ayan mga kabombo, so ito na nga, live na, kapiling na natin sa linya ng ating komunikasyon, si Ma'am Kate Vevanhe, pakorek na lang ako ma'am sa pronunciation, mula po dyan sa nation or sa bansa po ng Cameroon. So Ma'am Kate, magandang umaga po mula rito sa Pilipinas, si Bombo Kiarliado po ito. And pagbabati ka muna ma'am, pagpakilala ka muna ma'am dito po sa ating mga audience. Okay, good morning po. Good morning, Pinas. Good morning, Kabumbo Care. Yes, ako po si Nicole Kate Bebanje. Bebanje po siya. Walang problema though. And yes, I am in Cameroon now po. And magtatagalog ako kasi Bisaya kasi talaga ako. Oo. Nandito tayo ngayon sa Cameroon, Boya. And ang oras ngayon ay 1 o'clock, 1:29 a.m. So may 7 hours difference, no? Alrighty, yun. So, Ma'am Kate Bevanje, yun pala ang tamang pronunciation. Anyway, ma'am, eto, bago tayo mag-arrive, ma'am, dito sa ating pag-uusapan about sa Christmas, dyan po sa Cameroon, ito maitanong ko lang, ma'am, ano po ba yung work nyo dyan sa Cameroon? And ilang taon na po kayo dyan sa Cameroon, Ma'am Kate? Okay. So, actually po, pumupunta lang po kami dito to visit during Christmas season for the past 3 years now. But I actually work in Vietnam together with my husband po. You know, we are teachers in Vietnam. Opo. So ito ma'am, since na nandito na rin lang naman tayo sa nation ng Cameroon, maitanong ko naman, dito na tayo ma'am sa Christmas ng Cameroon. Kumusta Yes. diyan ma'am ang Pasko? Una, yung pagbati ma'am ng Merry Christmas, maligayang Pasko, mga ganon. Paano yan ma'am binabati or binabanggit sa language ng mga taga-Cameroon? Ma'am Kate. Actually po, ang Cameroon ay bilingual sila. May French and English. Yung husband ko is galing sa French section, kaya Merry Christmas lang din po. Oo, meron silang broken English, tawag doon pidgin. Ibig sabihin broken English, mixed English at saka yung dialect nila. Pero sinasabi lang din nila Merry Christmas eh. Opo, iyon. So ito ma'am, proceed tayo sa pagdiriwang po ng Pasko, paano ipinagdiriwang ng mga taga-Cameroon yung Christmas? May pagkakatulad ba ma'am dito sa Pilipinas, yung kanilang celebration ng Christmas? Ma'am Kate? Okay. Well, masasabi kong mas bongga yung Christmas sa Pinas, no? Kasi yung preparation is from end of November, di ba? Kasi dito sa Cameroon, yung preparation is 20 at 25th lang talaga. Oo. Nagluluto sila on the 25th early morning around 5 a.m. nagluluto na sila. Pero sa 24th, ang ginagawa nila is nagluluto lang ng mga snacks. Tapos sa midnight, yung mga bata, sila yung nagpupunta sa mga kapitbahay. Kada bahay-bahay pinupuntahan nila yan sa atin isang barangay, 'di ba? Or purok. Pinupuntahan nila yung mga purok na yan, yung mga pamilya nila, hindi para maglaro, kundi makikain lang ng snacks, tas usap-usap, ganon. Midnight yan, 24th midnight. Oo. So yun yung way ng celebration nila dito.
nakikupunta sila sa mga neighbors nila. Opo, yun. Pagdating ma'am sa mga pagkain or sa mga yung mga specialty ano kapag, Pasko or ganitong mga occasion, ano ma'am yung mga binibidang pagkain o mga putahe ng, mga taga-Cameroon kapag ganito na darating po yung, Christmas Day, Ma'am Kate? Mm. Unang-una, snacks, popcorn. Sa atin yung popcorn is any time of the day kung celebration kinakain natin yung popcorn 'no. Sa kanila, bihira lang yun kasi parang para saan naman. So, popcorn, chin-chin ito yung parang sopas sa atin at saka boiled nuts, yung peanuts ba, boiled granules, oo, yun yung snacks nila. Tsaka yung pagkain naman, hindi talaga sila mahilig sa baboy, di katulad ng mga Pilipino. Nandun sila sa mga baka. So, gumagawa sila ng cow pepper soup, rice and chicken stew, mga eru, jollof rice. Itong jollof rice, ito yung pinaka well-known talaga sa buong Africa. Kahit sa Nigeria, Ghana, may mga jollof rice sila. Para siyang fried rice, pero may mga gamit na mga ingredients na pang-African talaga. Yun yung mga pagkain na makikita mo tuwing Pasko. Sa atin lechon, 'di ba? Sa kanila naman mga baka. Opo, opo. Eto ma'am, magtungo tayo dun sa mga ilang mga nakaugalian or mga nakagawian ma'am kapag, Pasko. Sa Pilipinas ma'am siyempre ginagawa natin yung simbang gabi. Meron pang puto bumbong, meron pang bibingka na binibili. Diyan ma'am sa Cameroon, meron bang ganyan, Ma'am, Kate? Hmm, okey sa atin kasi maraming mga Katoliko, kaya meron tayong simbang gabi. Yun yung what we always say na pumupunta ng simbahan. Pero here in Cameroon, though they are, a Christian country, yun nga lang hindi maraming mga Katoliko dito, maraming mga Pentecost, oo. So, dito sa Cameroon hindi uso yung simbang gabi. Pumupunta lang sila ng simbahan 25th early morning, mga 7 AM, 8 AM. Oo, kasi nga walang walang ano dito, bihirang makikita yung mga Katoliko. Sa area namin, mga Pentecost talaga, oo, Pentecostal, mm. Alright. What about ma'am yung ano, yung idea ng, Christmas party, exchange gift, and yung mga caroling na ginagawa ng mga bata, nagbabahay-bahay, kumakanta ng mga Christmas Hmm, song, tapos, maghuhulog ng mga barya. Diyan ma'am, ginagawa ba yung mga ganyan? hmm. Yan yung nakaka-miss, yung caroling. Kasi hindi uso din. Nangangaroling lang sila kapag yung 12 midnight na talaga, nangangaroling lang sila, pero hindi sila binibigyan ng pera. Kumakanta lang. Oo, kumakanta lang. Tsaka yung mga Christmas party din dito iba eh. May Christmas party sila, oo. Sa eskwelahan, may Christmas party yung mga estudyante. Yung school yung nagbibigay sa kanila. Tas yung mga kumpanya, workplaces din naman may mga Christmas party, walang mga laro, wala. Tsaka yung kumpanya yung nagbibigay sa kanila. Sa atin 'di ba excited tayo kapag may exchange gift, wala dito, eh. Oo, kaya nakaka-miss talaga yung Pasko sa Pinas. Ang daming excitement. Opo. Eto pa ma'am, 'di ba dito dito din sa Pilipinas ma'am ano, eh, yung mga bata or even siguro mga matatanda, nagsasabit ng medyas o yung iba sako pa nga yata, eh, para 'pag dumating daw si Santa Claus, huhulugan ng regalo. Tapos yung iba naman ma'am, siyempre ito ma'am lumalapit sa mga ninong, ninang or sa mga godfather nila, Hmm, humahalik sa kamay. Tapos hmm. siyempre magbibigay ng pera, magbibigay ng, gift. Diyan ma'am sa Cameroon, may mga ganyan din po bang mga customs, Ma'am Kate? Yun nga po, yung nasabi ko kanina, mga Pentecostal kasi sila. So they don't really believe on saints. They don't believe on Santa Claus. Oo. Kaya wala silang mga medyas, ganon. Meron silang Christmas trees, meron.
may mga decorations, magagandang decorations, pero hindi talaga katulad sa Pinas na buong bahay 'no. Sa kanila at as long as may Christmas tree sila, ta's walang mga sinasabit na medyas, tsaka yung mga ninong-ninang, hindi uso sa kanilang magbigay or pumupunta sa bahay ng mga ninong at ninang. Kaya sabi ko yung anak namin, sa Pinas namin yun pina-christening. Oo, kasi sa Pinas 'di ba, kapag sa-celebrate kami ng Pasko sa Pinas, yun yung baby namin pumupunta sa mga ninong. Pero kapag doon I mean dito sa Cameroon, hindi, nasa bahay lang kami, tinatawagan niya lang yung mga ninong at ninang niya na nandito sa Cameroon, nagbibigay din naman sila ng mga, like mga regalo, pero hindi tulad sa'tin na, pumupunta 'di ba? Sa kanila lang nila yung bank transfer lang gano'n, kaya hindi exciting. Oo. Opo, opo, opo. So ngayon ma'am, kasi dito kasi sa atin ma'am, September pa lang feel mo na yung Pasko, eh. 'Di ba may mga gano'n. What about diyan ma'am sa ano, sa Cameroon, gano'n din ba ma'am yung ano, atmosphere or nature pagka September, feel na yung Pasko, ma'am, Kate? Hmm. Alam mo, Kabumbu Care, ako every June pa lang nagpe-play na ako ng Christmas music, eh. Kasi feel ko na yun, eh. 'Di ba sa Pinas 'pag may Ber, yun na yun, eh. Ako kahit June pa lang nagpe-play na ako ng music. One time nag-play ako ng Christmas music, tinawanan ako nila. Sabi nila, it's still halfway through, Christmas, right? Ba't nagpe-play ka na ng music?" Sabi ko, feel ko na talaga. Kasi dito, Pasko lang kapag December na. Kapag December na dun pa lang nila nafi-feel or pinapag-usapan yung Pasko. Tsaka hindi talaga siya big deal sa kanila. Oo, hindi talaga big deal. Kapag Pasko, ano lang, on the 24th at 25th, yun lang. Or di kaya mga from 20s, yun lang talaga makikita mo na, okay, everyone is preparing for Christmas. Hindi katulad sa Pinas, no? Ibang-iba. Opo. Paano ma'am yung ano, yung attitude nila pagka nagse-celebrate ng Christmas? Ano ba, magarbo bang maghanda, galante, 'yan, malungkot, masaya, paano siya ma'am? Paano yung attitude nila 'pag Christmas? Hmm. Kapag Christmas naman, everyone is really happy. Pero bihira lang yung makikita mong mag-reunite. Kasi sa atin, 'di ba, kapag Christmas holiday, pumupunta tayo sa mga lola at lola natin, doon tayo nagre-reunion, naglalaro, talagang happy-happy lang. Sa kanila naman, hindi masyadong gano'n. Pero they're very happy though because they see it as Jesus Christ's birthday. Yun yung sine-celebrate nila sa church. Sa church talaga yung main celebration nila. Tsaka sa bahay naman, para lang siyang normal na araw, pero mas marami yung pagkain, gano'n. Oo, yung iba bongga yung celebration kasi nag-a-out of the country sila. Yun namang mga nandito lang, ano sila, eh, sa atin parang barangay, gano'n yung pagse-celebrate nila, yung buong komunidad nagse-share ng pagkain, tsaka pagkain talaga yung hinahanda nila dito, hindi masyadong mga decorations, pagkain talaga. It's a big thing for them, oo, kasi nagtutumba silang ng mga baka, mga goats, mga sheep, oo, grabe talaga, tsaka share, 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 yun yung essence ng Pasko nila. Nagbibigayan sila ng mga pagkain even though yung isang pamilya is they have the same food already pero nagbibigayan talaga. Oo. Opo. What about ma'am yung ano, yung idea ng, pampaswerte, mga gano'n. Yung mga gano'n. Tapos ano pa ba, yung fireworks display. Ah, Ginagawa ba yan ma'am diyan sa Cameroon? yes, yung pampaswerte hindi, kasi nga belief yun, eh, 'di ba? It's against their religion, oo. Pero yung firecrackers, sa amin sa Mindanao tinatawag namin 'tong watusi. Yung yung lansang ano tawag nun, yung nail tsaka rubber ng tire, pinagko-connect nila 'yan. Tapos yun yung ginagamit nila, nagpupunta-punta kahit saan sa kalsada, ginagamit nila yun.
hinahampas doon sa mga bato. Tawag nila doon, firecracker crack out. Gano'n yung tawag nila. Tsaka yung fireworks naman, may makikita ka pero hindi katulad sa Pinas na halos bahay-bahay may fireworks, 'no? Hindi. Sa kanila, parang mga bata yung masaya. Yung mga malalaki pa rin wala na talagang pake. Yung mga bata talaga yung nag-e-enjoy sa kanila tuwing Christmas. Gumagawa sila ng sarili nilang firecrackers, eh, ta's pupunta doon. Ta's alam mo iba sa'tin kasi 12 hanggang 2 AM, 3 AM may fireworks pa, may mga naglalaro pa sa labas. Sa kanila, latest 8 PM of 24, 8 PM at saka 8 PM of 25th, wala na, tahimik na. Yung mga bata dapat nasa bahay na. Strikto sila dito, eh. Oo, gano'n sila dito. Pero yung mga bata lang talaga yung parang jolly na, "Okey, maglalaro tayo, gagawa tayo ng mga ganito." Oo. Opo. Pero uso diyan ma'am yung halimbawa 'pag may mga ganyan na special gathering, pumupunta sa mga bahay-bahay, sa kapitbahay, nag-uumpukan, nagtsitsismisan, mga gano'n. Nag-iinuman pa. Uso ba yun diyan ma'am? Opo, opo, usong-uso 'yan. Hindi nakaka-escape ang Cameroon sa mga ganyan. Hindi lang Pinas yung may tsismisan, dito din. Yun yung gawa ng mga, okey yung mga adults by midnight, yung mga bata 'di ba nagbabahay-bahay kumakain, yung mga adults naman nagbabahay-bahay nagtsitsismisan. Yun yung gawa nila dito. Parang yun lang time na makikita mo yung mga adults na talagang nagtsitsismisan kasi dito, hindi sila masyadong matsismis talaga. Tas kung may makikita silang kapitbahay nila regular day, tawag lang na, "Hey, oy, oy," gano'n, yun lang. Pero 'pag Pasko parang, "Okey, time natin 'to." Nag-uusap-usap diyan sila. Tas ako naman kasi gamit nila dialect nila, 'di ba, nakakaintindi naman ako ng konti. Alam mo yung pinag-uusapan nila about mga properties na, "Oh, si ano ganito, oh, nag-away kasi ganyan, oh, um, um, nag-away kasi nga yung pinagmana." Yun yung mga pinag-uusapan nila, hindi hindi about Pasko. Talagang napaka deep yung pinag-uusapan nila, oo. Opo, iyon. Eh, ito ma'am, punta tayo ma'am sa mga lugar na halimbawa mga sceneries, mga mall, mga restaurant. Ano-ano ma'am yung ano, yung mga lugar diyan na pinupuntahan ng mga taga-Cameroon or mga even mga Pilipino diyan sa Cameroon, 'pag Pasko, Mm, Ma'am, Kate? mm. Okey, magko-compare ko 'no, let's say sa amin kasi taga Misamis Occidental ako sa Tangub, sa may Uzamis. Doon yung Tangub tinatawag siya na Christmas symbol capital of the Philippines. Every November may pinapatayo na ng mga Christmas symbol na mga parang castles, gano'n 'no. Exciting 'yun. 'Yun yung that's what we're always waiting for every year. Pero dito sa Cameroon wala. Walang gano'n. So, ewan ko, tinanong ko yung husband ko, "Bakit ganito? Saan kayo pumupunta? Like, there should be something special kapag Pasko." Alam mo pinupuntahan nila beaches, park, may carnivals, yun yung meron sila. Wala talagang silang mga, perfect example of or symbol of Christmas. Pumupunta lang sila ng mga beach, around 7 PM, ito yung peak hour na yung mga tao pumupunta sa beach to take pictures only. Ta's kumakain ng soya barbecue yan sa atin, sa kanila soya yung tawag. Dun yung pinupuntahan nila mga beaches. Sabi ko, "Ha? Normal lang naman 'to sa Pilipinas, anytime, any day pumupunta kami ng beach, hindi siya masyadong big deal." Sa kanila yun yung big deal. Tsaka for the kids, carnival kasi may children's, carnival sila, yung mga merry-go-round, roller coaster, sa, park, dun yung pinupuntahan nila. Sa mga mall, wala masyado. Oo, talagang bihira lang yung makikita mong mga decorations or mga pasyalan sa mall, bihira lang. Beaches talaga kasi yung part namin is southwest of Cameroon. Ano siya, eh, may mga beach, may mga mountains, gano'n.
Mm. Opo. Ito ma'am, nakalimutan ko do'n sa pagkain. Yung queso de Hmm. bola ma'am, yung ham, hinahanda ba diyan sa Oh. Cameroon? Alam mo, Bombocure, papaiyakin mo ko eh. Walang-wala talaga. Oo, sa atin lechon, queso de bola, hamon, yun 'di ba? Sa kanila naman dito, baka, baka talaga. Tsaka mga goat and sheep. Ang ginagawa nila, parang nililitsyon nila una to burn the hair. Tapos, yun lang, to burn the hair, tas kinukuha nila yung shine-shave nila yung mga buhok, gano'n, bago nila kina-cut. Walang hamon, walang queso de bola. Sabi ko sa kanila, "Alam mo," sabi ko sa husband ko, "Alam mo, sa Pinas ang dami-daming chichiburecheng pagkain talaga." Kasi Spanish way, 'di ba? Oo, kasi ang Cameroon is, more of French and British way, gano'n sa kanila. So, wala talaga yung mga what we always see growing up, 'di ba? 'Di ba? Opo, opo. So ngayon ma'am na ito nga magpapasko na, sasapit na yung Mm. December 25, magpapasko na. Diyan ma'am sa kayo ma'am na ano, family niyo, ikaw, yung mga Filipino diyan na mga friend mo, paano kayo ma'am magse-celebrate ngayon ng Pasko, diyan po sa Cameroon? Mm. Actually po, Bombocare, wala masyadong Pinoy dito. Actually, I've never met a Filipino here. Oo. Kaya yung celebration ko ng Pasko is very Cameroonian way. Tas ako naman, kasi ako lang mag-isa, ano bang gagawin ko dito? So, sunod lang ako ng kung ano yung way nila. Minsan po ang ginagawa namin, pumupunta kami ng Cameroon, 'di ba, to celebrate. Out of the country pa din kami. Pumupunta kami ng France, gano'n. Yun yung ginagawa namin. Pero as a community po, nung dito talaga kami nag-celebrate ng Christmas, ang ginawa namin, for me, I joined the company parties, gano'n. Tas yung community is very strong, very tight. Yun yung ginagawa namin. So, wala silang community Christmas party, pero nagluluto kami together. Yun yung way ng celebration dito. Nagluluto together, natutulog na 25, 3 AM, ta's bumabangon naman 5 AM kasi by 5 AM, 6 AM dapat yun na yung main, cooking day. Sa atin 24th, 'di ba? Sa kanila is 25th, yun yung main cooking day. Ayun, nagluluto kaming lahat, nagtutulungan. Kasi pwede naman na like, may mga pamilya na, okay, isang lutuan lang tayo kasi pamilya naman. Tapos nagagather yung mga cousins ng mga bata. Yun yung way po. Pero dito, hinahanap ko dati baka may Filipino. Kasi nga, sa TikTok, may nagtatanong, oh, baka may, nandito ba kayo sa Duwala? Eh, wala kami sa Duwala, oo. Yung Duwala, yun yung, nasa French section. May mga Pinoy dun na nagme-message sa akin, pero malayo kasi sa amin kasi nasa, English section kami. Mm, yun po. Opo, opo. So ngayon ma'am na darating nga yung holiday, yung Pasko, ano ano Hmm. yung, bagay, pangyayari, mga gatherings, mga situation, mga gano'n, na nami-miss niyo dito sa Pilipinas Oh, 'pag Pasko? Ma'am, Kate. ang dami, ang dami. Number one, mid-December, nasa bahay na kami ng lola ko. Kaming lahat magpipinsan, nasa bahay na kami ng lola ko. Tapos, naglalabas kami. Oo, pumupunta ng simbahan together, nagsisimbang gabi together. Kasi ako, Katoliko ako eh, yung husband ko yung hindi. Oo. So ako, nagsisimbang gabi ako. Yun yung nami-miss ko. Tsaka yung essence ng simbang gabi, pagpunta mo dun, parang tulog ka pa, no? Pero pagkatapos ng simbang gabi, uy, may libreng kape. Ayun, di ba? Tsaka isa pa, sa atin, namamasyal, di ba? Pasyal-pasyal, nagsho-shopping, yun yung nami-miss ko kasi big deal talaga sa atin yung Pasko.
Saka yung mga may natatanggap ka ng mga regalo galing sa mga ninong at ninang mo. Kasi ako kahit matanda na ako nung I'm already 27, actually birthday ko today. Oo, I'm already 27, nakakatanggap pa rin ako ng ano, ng mga regalo, nagmamano, pumupunta talaga ako sa bahay ng mga ninong at ninang ko. Tsaka yung Christmas party, itong bahay na 'to may Christmas party, nagjo-join kami. The next day, yung isang kapitbahay naman may Christmas party, nagjo-join na naman kami, mga children's party and exchange of gifts. Oo, yung excited ka, ano kaya makukuha ko, pero 'pag open mo, picture frame, baso. Nakakatawa pa rin. Oo, at saka yung lechon. Lechon talaga. Sa pagkain, lechon. And, macaroni salad, kasi hindi uso yan dito. Oo. Yun yung mga nami-miss ko talaga, yung mga gathering. Mm. Opo, opo. So ito ma'am, mga remaining question na lang, ano ma'am? So, ngayong darating na Pasko, meron ba tayong ma'am wish sa ating, sa sarili, Ay, sa pamilya? Sige ma'am, share niyo sa'min. ay oo, may wish ako. Number one is peace here in Cameroon. Oo, kasi they're undergoing something about their politics and I just want peace for them kasi it is affecting so many Cameroonians regarding finding a job abroad. Oo. So peace talaga and unity dito kasi Cameroon is a very beautiful place, para siyang Philippines. Mm. And then their community is very strong talaga. And another one is also peace and clarity of everything in the Philippines. Para naman safe nang umuwi, 'di ba? Para naman safe nang umuwi and also for our, fellow Filipinos also to enjoy Christmas. Kasi alam mo sa'tin before we hear Jose Marichan since September, pero ngayon I've never heard Jose Marichan song kahit sa social media. Parang nade-delay yung Pasko sa Pinas, Yun lang at saka more blessings sa family and good health. Opo, Mm. iyon. So ito ma'am, ibibigay ko sa inyo ang linya, batiin ninyo ng Merry Christmas yung inyong family dito sa Pinas, mga kababayan natin, mga audience natin na nakikinig ngayon. Sige ma'am, ibigay ko sa inyo ang linya. Okay. Merry Christmas everyone sa mga nanonood ngayon, sa mga tao dyan, sa mga Pilipino at saka Cameroonians din kasi there's a lot of Cameroonians in the Philippines. Merry Christmas and I hope that you're going to enjoy your Christmas this year. Give more love to everyone, tsaka more blessings to come and whatever is there on your table, be glad and pray and give thanks to God. Yes. Opo, siyempre bago tayo matapos ma'am, hindi pupuwedeng mawala ito. Banggitin niyo ma'am yung aming pangmalakasang battle cry na Basta Radyo Bombo. Paano yan babanggitin ng isang, Kate Bevanje? Sige ma'am, banggitin niyo po yung aming battle cry. Basta Radyo, Bumbo! Yon ang battle cry. Ayan. Maraming salamat ma'am ano, sa pagpaunlak po sa interview na ito. Isang malaking karangalan ma'am na ma-interview kayo dito sa platform na ito ma'am. And Thank you Merry din po. Christmas, advance Happy New Year na din. Ingat kayo palagi dyan kung nasan po kayo dyan po sa Cameroon. Thank you po. Yan. Ayan mga kabombo, si Ma'am Kate Bevanje, ang satuyang Bombo International News Correspondent, gikan po dyan sa Cameroon. So naaraman ta no, ang mga kaugalian, customs, traditions, and pagkakaiba kang celebration kang Cameroon, digdi po sa Pilipinas. So digdi yan, sa tuyang nagpapadagos na feature story, digdi po sa satuyang Christmas Around the World.